Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone po sa malaking bahagi ng Mindanao at mga kalapit na lugar sa Visayas. Ang ITCZ ang linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemisphere, and as a result, meron po tayong makakapal na ulap at malakas na mga pag-ulan doon. Samantala for Luzon and Visayas, andyan pa rin ang easterlies o yung mainit na hangin po galing sa silangan. Ang easterlies medyo maraming dalang moisture at asahan din po ang mga paulan lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. At base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamataan na bagyo sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, asahan pa rin po ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon, dulot pa rin yan ng easterlies. Umaga hanggang tanghali, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan, at sasamahan pa rin yan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi ng maulap na kalangitan at madalas na mga pag-uulan at mga thunderstorms. Usually po sa dakong hapon hanggang sa gabi, nagtatagal lamang po yan ng 1 hanggang 2 oras. Temperature natin sa Metro Manila mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Baguio City po medyo malamig pa rin mula 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa may Eastern Visayas, asahan po ang mataas sa tsansa ng ulan dulot ng ITCZ, especially dito sa may southern and central portions of Palawan, Eastern Samar, Leyte, and Southern Leyte. So kung lalabas po ng bahay, make sure na meron tayong dalang payong or sombrero. Habang sa natitirang bahagi ng Visayas, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. Bago magtanghali, mayroong mga tsansa ng ulan sa may southern portions of Central Visayas and Negros Island region. Habang natitirang bahagi pa ng Visayas, mataas din ang tsansa ng mga pulupulong ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Temperatura natin sa Palawan, posible hanggang 33 degrees Celsius, habang sa may Metro Cebu naman hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Mindanao, andyan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan ngayong araw, dulot pa rin yan ng ITCZ. Ngayong umaga, meron ng malalakas na mga paulan sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Soc-Sargen, habang natitirang bahagi pa ng Mindanao. At some point, magkakaroon din ng mga light to moderate with at times heavy rains. Kaya make sure po na meron tayong dalang payong, mag-ingat din sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa, at lagi magantabay sa ating mga thunderstorm advisories or even heavy rainfall warnings. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible pa rin hanggang 34 degrees Celsius. Kahapon po, araw ng Miyerkules, nakapagtala pa rin tayo ng matataas sa heat indices. Up to 45 degrees po ang inabot sa may Cuyo, Palawan, at 44 degrees naman sa may Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, and San Jose, Occidental Mindoro. Sa Metro Manila naman, inabot naman po sa 42 degrees ang Pasay City at 41 degrees naman sa may northern portion of Metro Manila sa may Quezon City. Ngayong araw po, May 15, asahan pa rin sa Metro Manila ang may kainitang panahon. Heat index po, posibleng umabot pa rin sa 41 degrees, habang meron pa rin delikadong heat indices dito sa maraming lugar sa ating bansa. Kabilang na dyan ang Pangasinan, Apari, Cagayan, La Union, Iba, Zambales, at maging dyan sa amin sa may Tayabas City sa Quezon, kung saan nagdiriwang po sa ngayon ng San Isidro Festival, hindi lang dito sa aming bayan, kundi sa malaking bahagi po ng Quezon Province. So make sure po na meron tayong dalang payong or sombrero pananggalang sa init, na posible rin pong magagamit natin pagsapit ng hapon kapag meron tayong mga paulan. Ito naman po yung ating heat index map for today. Maraming lugar pa rin sa mainland Luzon as well as Palawan, Mindoro ang merong mga delikadong heat indices. Gayun din sa may Northern Samar at Panay Island. So paalala pa rin sa ating mga kababayan, stay hydrated at magsuot lamang po ng komportable at manipis na damit, lalo na from 10 a.m. hanggang 3 p.m. kung saan pinakamataas ang heat index. Para sa katragdagan pa pong heat index forecast, scan lamang po yung QR code na nakikita ninyo sa inyong screen or bisitahin ang pag-asa.dost.gov.ph/weather/heat-index. At para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po sa Friday, May 16 hanggang sa Lunes, May 19, mataas pa rin ang tsansa ng mga paulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Itong lower part of our country, mataas pa rin ang tsansa ng mga minsan malalakas sa ulan dahil pa rin po yan sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Kabilang na dyan ang Mindanao, some parts of Visayas, itong eastern portion, pinakamataas ang tsansa, as well as dito pa rin sa may timog na bahagi ng Bohol, Cebu, Siquijor, and Negros Island, plus Palawan. So make sure po na meron pa rin tayong dalang pananggalang sa ulan
Again, mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa at kung kinakailangan ng paglikas, makipag-coordinate lamang po sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices. Within the next 4 days, possible din po na may babuong low pressure area dito sa timog silang bahagi po ng Mindanao, maring sa labas ng PAR o sa may loob ng PAR, sa may silangan po ng Mindanao. At nakikita natin itong low pressure area ay maring umakyat ng bahagya, magdala po ng paulan dito pa sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas and Caraga region. And maring merong isang senaryo na dadaan po dito sa may Visayas and Mimaropa. So laging tumutok sa ating mga updates dahil posible pa pong mabago itong senaryo na nakikita natin sa ngayon. For the rest of our country, andyan pa rin ang epekto ng easterlies o yung mainit na hangin nga galing sa silangan. Magdadala ito ng maalinsangang panahon, lalo na sa tanghali, lalo na sa mga kapatagan, at sasamahan pa rin ito ng mga pulu-pulong mga paulan or pagkidlat pagkulog, lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Sa ngayon po, marami ang nagtataka kung bakit nga ba mas madalas na yung mga pag-ulan sa ating bansa, and yet, hindi pa rin nagdedeklara ang pag-asa ng pagsisimula po ng rainy season. Ang sasagot po natin dyan, meron po tayong tinatawag na criteria or basihan para magsimula ang wet season sa ating bansa. Sa ngayon, meron po tayong nasa 13 monitoring stations na tinatawag. Matatagpuan po ito sa may western sections ng Luzon and Visayas, at dito natin malalaman yung criteria or parameters para po magsimula ang rainy season. Una na dyan ay yung, syempre, ulan. Meron po tayong 13 monitoring stations and at least 7 po doon or nasa more than 50% of those stations ay makapagtala po ng paulan sa loob po ng sunod-sunod na 5 araw. At mayroon tayong total na 25 millimeters per station or higher bawat po doon sa monitoring station. So ibig sabihin, yung 25 millimeters po equivalent po yan sa parang dalawang medium size po na timba, at ibubuhos po natin yung laman ng timbang ito doon sa isang 1 square meter po na lupain. Yun po equivalent ng 25 millimeters. At dapat po makapagtala ng ganong karaming ulan sa loob po ng 5 araw. At bukod sa ulan, syempre meron po tayong minomonitor din na hangin. Dapat yung hangin natin hindi na po nanggagaling sa may east or sa may kanan, or also known as the easterlies. Dapat dun sa ating mga monitoring stations nakakapagtala ng hangin na nanggagaling na po sa kaliwa, sa west or sa southwest. Yan po yung nagtitrigger po ng pagkakaroon ng southwest monsoon or hanging habagat. Kapag naabot na po yung criteria natin sa ulan, at naabot na yung criteria natin sa hangin, then most likely po magsisimula na po yung ating tag-ulan. Usually naman ay dinideclare po ito sa second half of May hanggang sa first half of June. Ang ating sunrise ay 5:28 ng umaga at ang sunset ay 6:17 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sana mapanahon, pag-asa ang magandang solusyon.